To give us the Word of God, let us all welcome JLMA Alliance Extension 3 Coordinator, Pastor Michael Hosson. Magandang umaga po sa buhay po ng bawat isa. Ako po ay nagpapasalamat una po sa atin nung spiritual director, sa ating Brother Eddie, at sa atin nung district pastor and church pastor po natin si Pastor Diwani sa pribilehiyo na ako po ay napatayo po sa pulpitong ito. Ngayong umaga po ay napakaganda ho ng tema. Sabi po doon, revival I called for, imitate Christ. Sabi nga po, ang buhay na ito ay dapat may pinaglalaanan tayo at in purpose ng buhay na ito. Kaya nga po sabi, pag sinabi hong imitate, ito ho ay paghahalin tulad o paggaya sa isang bagay o sa isang tao. But dito po, as a Christian, tayo pong lahat ay nararapat na gayahin natin o halintularan natin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. So, ngayon pong umaga, ang ating hong text verse ay ang Ephesians chapter 5, verse 1 to 2. Sabi po rito, therefore, be imitator of God and be beloved children and walk in love, just as Christ also love you and give Himself up for us, an offering and sacrifice to God as a fragrant aroma. Pagpalain po ang pagkabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sabi po sa Tagalog, kayo'y mga magsitulad sa Diyos na gaya ng mga anak na nagmamahal, at magsilakad kayo sa pag-ibig gaya rin naman ng pag-ibig ni Kristo sa inyo, at ibigay dahil sa atin ang kanyang sarili na hahain at handog sa Diyos upang maging samyo at masarap na amoy. Sa buhay po ng bawat isa ngayong umaga, ang atin hong tema, kung atin hong babaybayin at babalikan, sino po ba nagsasalita dito? At sino ho ang nagpapahayag ng talatang ito para ho sa Efesos? Kung atin hong babalikan, sino ho ba si Pablo? Sino ho nakakakilala sa dating buhay ni Pablo? Kung atin hong babalikan, dati ho si Pablo ay si Saulo, na kung saan ay isang uri ng Romano na nagpapapatay sa lahat ng Kristiyano. At dumating ho sa punto ng kanyang buhay, ay binaybay niya ang buhay na ito para mabago at takbo ng kanyang buhay bilang mananampalataya sa Diyos. Na-encounter na ang Diyos at napalitan nga po ang kanyang pangalan at naging Pablo nga po ito o si Paul. So makikita po natin sa Book of Ephesians and even sa Book of Corinthians ay isinabi po to at binigkas po to na maging imitator daw po tayo ng ating Panginoon. At sabi nga po, ang Book of Ephesians ay ito daw hong Book of Ephesians ay tumutukoy sa dalawang uri ng buhay na meron sila. Lumalakad sila bilang mananampalataya sa Diyos at lumalakad do sila ng may kabanalan. At tayo pong lahat bilang mga Kristiyano at bilang tinawag ng ating Panginoon at nakakilala sa Diyos ay dapat din ho na inuutusan tayo. Kaya nga po sabi rito ay nakikiusap o ni-encourage tayo ni Pablo na magsihalin tulad tayo sa Diyos o lakaran natin ang nilalakaran ng Diyos. Gusto ko lang muna bigyan, what is imitator means? A person who copies the behavior and action of others. Pag sinabi hong imitator, ay ito ho yung nanggagaya. Madalas po natin naririnig, yung mga word impersonator. Di ba? Pinag-aaralan nila kung ano yung katangian ng isang tao, kung gaano sila, kung sila po ay magaling kumanta, ginagaya yung boses. Pati yung stage presence nila, ginagaya. Kung ito naman ay comedian, ginagaya nila. At minsan nga, pinapalitan pa nila yung pagiging comedian nila. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, bilang mga mananampalataya at kumikilala sa Panginoon, ang naiso ng Diyos na halinturaran natin ang buhay ng ating Panginoong Hesus. So ang aking ang ating title for the day is called to be imitator of Christ. Tayo pong lahat, wala hong exemption, lahat po tayo dito na narito ngayon ay tinatawag tayo
o magiging kahalin tulad tayo ng ating nung Panginoon. Ang ating nung mga anak, kung ating nung titingnan, maliliit pa lang ho yan, may mga ginagaya na ho yan. Either na kung kayo po yung kanyang ama o kanyang ina, minsan sinasabi nila, gusto ko maging katulad ng aking daddy, katulad ng aking mommy. O kaya naman yung mga profession, di ba? Pag may nakita siyang doktor, nagsusuot siya ng doktor. Minsan nakakita siya ng inhenyero, ginagaya niya. Tayo ho kaya, bilang mga mananampalataya, ano ho kaya ang gagayahin natin? Ano kaya ang gusto natin? Ano kaya ang dapat nating lakaran? Sabi po rito, believer are called to imitate God. We are to follow Christ's example. As we imitate Christ, we grow in our love and surrender to God. Our Father, just as natural children grow in their ability to imitate love and follow their early parents. Sa buhay po natin, bilang mga mananampalataya, dapat ang ginagaya natin ay walang iba kundi ang ating Panginoon o yung example na ginawa ng ating Panginoong Hesus. Again, ulitin lang muna natin, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao. Hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos, nagkatawang tao siya. At ito po ang nararapat nating gayahin para makatalintulan natin, maging matatag tayo sa paglakad natin bilang mananampalataya. Hindi ho tayo magiging matibay, hindi ho tayo magiging matatag sa paglakad natin sa pagiging buhay Kristiyano kung hindi natin tatanawin kung ano ang ginawa ng ating Panginoon sa buhay po na ito. Sabi nga po, spiritual maturity is necessary for imitating Christ. Kailangan spiritually matured. Ang manggagaya o ang impersonator o yung pong mga vlogger ngayon, mga influencer, hindi ho yan makukuha sa isang kitap mata. Lalo pag yung mga kumakanta, di ba? Inaaral. Ang haba ng oras, ang haba ng panahon na ginugugol para makuha nila ng perpekto ang boses ng isang singer o ang pagiging comedian o yung mga influencer natin ngayon, hindi nila makikita ngayon, makukuha sa isang kisap mata ito. At ito ay mahabang proseso bago sila naging tanyag sa larangan na ito. Subalit ang atin ng Panginoong Hesus ay hindi siya naging tanyag, pero tanyag siya sa lahat ng mananampalataya at kumikilala sa Panginoon. Dahil may iniwanan siyang legacy sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga, imitating Christ required us to walk as Jesus walked. Imitating Christ cannot be achieved without spiritual maturity. And spiritual maturity can be achieved without a deep understanding and persistent application of the virtue of Scripture. Tayong lahat, siguro naman po, wala akong hindi magsasabi sa akin na hindi nyo nabasa at nababasa ang banal na Espiritu. Ang salita ng ating Panginoon. Ang bawat salitang ito na kinasihan ng banal na Espiritu ay gumagalaw sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ito ho ang legacy iniwan ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sabi nga, sabi ito, as Jesus' disciple, we are called to walk like Jesus, think like Jesus, act like Jesus. In other words, we are called to be like Jesus. Tayo pong lahat, nais ng Panginoon, na gayahin natin ang ating Panginoong Hesus. Sundan natin ang kanyang niyapakan, sundan natin ang kanyang pag-isip, sundan natin ang kanyang ginawa. 5 bagay lang ho ang gusto kong iwan sa buhay po ng bawat isa. Sabi nga rito, 5 ways to become imitator of Christ. 5 bagay, paano tayo magiging imitator of Christ. Ang pag-uusapan po natin, hindi yung mga bagay na ginawa mismo ng ating Panginoon, kung ano ang iniwanan ng Diyos para sa buhay ng isang Kristiyano. Nung last week ho ay sinabi na ho ni Pastora Diwani yung sa kanyang topic about serving, compassion, about love. But today, ang gusto ko lang hong iwanan sa buhay po ng bawat isa, it is about personal.
Paano ba ho natin gagayahin ng ginawa ni Jesus personal sa buhay po ng bawat isa? 5 bagay lang ho at mabilisan lang po ito. Number 1, sabi nga, imitator denies self. Ang isang imitator daw ho ay tinatanggi ang kanyang sarili. As imitator denies self, take up their cross and follow Jesus. Pag tayo po sa buhay po ng bawat isa sa atin, para po magawa natin ang kalooban ng Diyos at masunod natin ito, dapat dinideny natin yung atinong sarili. Kaya nga po sabi ng Matthew 16 verse 24, Jesus said unto his disciple, if anyone desire to come after me, let him deny himself, take up his cross and follow me. Sa buhay po ng bawat isa, kailangan daw ho, kung nais daw ho natin na sumunod bilang mga alagad ng ating Panginoon, kinakailangan itakwil natin ang ating sarili. Kung atin babalikan ang ating Panginoong Yesus, di ba? Tinalikuran niya ang pagiging Diyos niya at nagkatawang tao siya. Para saan? Para sa iyo at sa akin. Para sa iyo na naging makasalanan ay nilagay niya muli sa harap ng Diyos para makilala natin ang ating Panginoon. Minsan ho sa buhay ng bawat isa sa atin, kailangan natin na bilang mga mananampalataya, bilang mga kumikilala sa Diyos, bilang sumusunod sa Diyos, dumarating ho ang punto ng buhay natin, dapat winawaksin natin ang ating mga sarili. Minsan ho, kailangan natin isang tabi kung ano man ang meron tayo para sa kaibubuti at ikalalago ng gawain ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang bagay na isang magandang gawin natin ay marunong tayong magpasakop sa kalooban ng ating Panginoon. Maraming layunin ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Marami hong purpose ang nais ibigay ng Diyos para sa buhay po ng bawat isa. Pero kung hindi ho natin iwawaksi at kakalimutan minsan ng ating sarili para sa kalooban ng ating Panginoon, hindi mangyayari at magaganap ang kalooban ng Diyos. Kaya nga po ang Ephesians, kung atin hong babalikan, isa ho ito sa paborito na epistles o sa napuntahan ni Paul. Sapagkat ito po, ang mga tao dito talagang marunong na pahalagahan ang kabanalan sa harap ng ating Panginoon. Kaya sa buhay po ng bawat isa, ito ang nais pong ibigay ng Panginoon. Minsan ho, kailangan natin gawin ang layunin ng Diyos na iwaksi rin po natin ang ating sarili. Ano pa po ang sabi? Philippians chapter 2 verse 5 to 7. Sa Tagalog na, taglayin ninyo ito sa inyong pag-iisip na kay Kristo Jesus din nabubuhay sa anyo ng Diyos ay hindi itinuring na ang pagkakapantay-pantay sa Diyos ang ibang bagay ay dapat panghawakan. Kung di hinubad niya ang kanyang sarili at kinuha ang kanyang alipin at ginawa sa pagkakahawig ng mga lalaki. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, tayo bilang mga tinawag ng ating Panginoon, dapat ho, tayo rin ho sa ating sarili, minsan dumarating po na kailangan iwaksi po natin, sumunod tayo. Huwag ho natin ipantay o i-level natin yung ating sarili sa mga pinupuntahan natin. Naalala ko yung isang illustration na binanggit ho last time ni Pastora Diwani. Kami po kasi sa Kaingin, yung pong ating doon, ay may mga pinupuntahan ho kami doon na tinatawag ho nating floating area and dike area. So pag sinabi hong floating, ay talaga naman ho, pag umuulan, para ka naglumalakad sa tubigan. Dahil yun ho ay dating basurahan, na kapag ho nilakaran mo, dahil ho yung basura ay nasa ibabaw na ngayon at yung ilalim ay tubig. Kaya pag lumakad ka, nung one time ho nagpunta ho kami doon, talagang naka leather shoes pa ako. Dire-diretso ako, bigla akong lumubog. Yung sapatos ko na iwan sa ilalim, talagang inangat ko lang po. Bakit po? Dahil sa pagmamahal sa Diyos. Kahit anong gawin po natin, basta masunod natin ang kalooban ng Panginoon. Hindi ho natin titignan. Ngayon ho, may binuksan ho tayo sa dike area na kung saan din naman po ay hindi naman po natin inano yung mga tao. Pero dahil sa pagmamahal, minsan nga nagpo-post yung atin ng mga taga-Kaingin na worker. Pag ho nag-post silang ganyan, nakaganyan lahat yung sapatos nila, yung kanilang mga sleeper.
talaga hong napakapuputi. Baliktarin niyo na lang po. Bakit po? Dahil lang ho sa purpose ang layunin ng Diyos. Kinakalimutan nilang kanilang sarili, anumang estado. Sabi nga, hindi ho sukatan anumang estado ng buhay na meron ka. Basta magawa natin ang kalooban ng Diyos. Ang Panginoong Hesus, hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos para abutin lang ho tayong lahat. Yun ho yung unang purpose ng Diyos. At ito rin ho ang purpose ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Hindi ho natin kailangan na pagkalandakan anumang estado ng buhay na meron tayo. Kung hindi naman po natin magagawa ang layunin at purpose ng Diyos sa buhay po ng bawat isa. Number 2, imitator walk in the light. Ito ho ang ikalawang bagay na kung titignan ho natin, ang Panginoong Hesus ay nagsilbing liwanag sa sanlibutan ito. Hindi pa siya Diyos, nasa katawan tao siya, nagbigay liwanag na siya sa maraming tao sa mundong ito. Sabi nga, Jesus is the light of the world, and because He lives in us, we become the light of the world. Nasa buhay po ba natin ang ating Panginoong Hesus? Nasa buhay niyo po ba? Kung nasa buhay po natin, dapat tayo rin ho ay nagliliwanag. Kung ang Diyos ang liwanag ng mundong ito, dapat tayo rin po ay nagliliwanag. Bakit po? Si Jesus ay nasa puso ng buhay ng bawat isa sa atin. Sabi po ng John chapter 8 verse 12, again, therefore Jesus spoke to them saying, I am the light of the world, and who follow me will not walk in the darkness, but will have a light of life. Tayo pong lahat ngayon na narito, ay sinasabihan ng Panginoon, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay hindi nalalakad sa kadiliman kung hindi magkakaroon ng liwanag ng buhay. Sa buhay po ng bawat isang tumanggap sa ating Panginoong Hesus, naniniwala at nananampalataya ako, wala kayo ko dito kung hindi nyo tinanggap ang Panginoon. At ito ay nasa puso at buhay po ng bawat isa. Kaya po ngayon, sa buhay natin, bilang mga tumanggap at kumilala sa Panginoon, dapat nagliliwanag ang buhay ng bawat isa sa atin. Bakit po? Napakahalaga po na ang buhay natin ay nagiging magandang halimbawa at ehemplo sa mundo na atin hong kinagalawan. Kung hindi tayo nagliliwanag o hindi ka na bago, kagaya ng sinabi sa Book of Corinthians na kung sino man nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang, wala na ang dating pagkatao, siya ay bago na. Paano mo sasabihin nagbago ka kung hindi nakikita sa buhay na meron ka? Ito ang pamantayan at layunin ng Diyos sapagkat mapapansin natin sa lahat ng ginawa ng himala ng Panginoon sa nung buhay nasa katawang tao ng ating Panginoon, lahat ng ito ay naging patotoo, naging witness sa maraming kaluluwa. Ang isang malaking impact dito, alam niyo kung sino? Si Bartimeo. Sapagkat si Bartimeo, nung siya po ay pinagaling ng ating Panginoon, nakatawag pansin siya sa maraming tao. Sabi nga po, isa lang ho, ang bulag na sumigaw ng kay lakas-lakas para mapansin siya ng ating Panginoon. At pinipigil siya ng maraming tao at maging ang alagad ng ating Panginoon. Kaya ho naging malaking impact ang buhay ni Bartimeo hanggang ngayon sa buhay po natin. Sa buhay po ng bawat sa atin, ano ang impact na po pwede mo i-share, ibahagi sa ginawa ng Diyos sa buhay mo? Nagliliwanag ka ba kapag nasa tahanan ka? Nagliliwanag ka ba pag nasa komunidad ka? Nagliliwanag ka ba kapag ikaw ay nasa opisina? Dapat nakikita yun. Nakikita ang pagiging Kristiyano sa buhay po ng bawat isa. Naalala ko lang po, one time, meron ho isang tayong kapatiran na nung pumasok ako sa provincial government ng Bulacan, kilala ko na ho siya. Pero ang buhay niya po ay buhay sa sanlibutan. And after 2 years, after po ng 2 years, siguro mga 2022, after pandemic, nakakilala ho siya sa Panginoon.
And they try na yung image niya noon ay baguhin. Siyempre, nakakilala na, lagi niya sinasabi yon na ako'y binago na ng Panginoon. Dahil sa mga nakakakilala sa kanya, nakakasama niya, nakakaharap niya sa mundo, ay hindi siya pinaniniwalaan. In their part, parang okay lang. Parang sabi natin pero sabi ko nga, nung isa kasi nahiram namin siyang driver, sabi ko hindi, dapat ipakita mo, patotohanan mo na ikaw ay binago na ng Panginoon. Alam niyo, madalas sinasabi nila, naniniwala pa kami sa akin daw po, kasi nga kilala nila ako as a pastor, naniniwala kami kay Mike, pero sa iyo hindi kami naniniwala. Bakit? Kasi nga yung buhay niya. Pero sabi ko lang sa kanya, prove it. I-prove mo na ang Diyos ay nabubuhay na sa buhay mo. Huwag mong hayaan na i-turn down ka nila dahil sa pagkakakilala niya sa iyo. Kung hindi, i-turn up ka ng Panginoon dahil nabubuhay na siya sa buhay mo. Nawa po sa buhay po ng bawat isa, ganon din ho ang nais ng Diyos ay pagliwanagin ang buhay na meron po tayo. Matthew 5 verse 14 to 16, ikaw ang liwanag ng mundo. Ang isang lungsod na matatagpuan sa isang burol ay hindi maitatago ni magsisindi ka ng ilawan ay ilalagay mo sa ilalim ng panukat. Kung hindi ang isang lalagyan at ito ay kumikinang sa lahat ng bahay. Gayon din naman, lumiwanag ang iyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang iyong mabubuting gawa at luwalhatiin nila ang iyong amang nasa langit. Sa buhay po ng bawat isa, kung tayo man po ay nagiging lumalakad sa kadiliman, ay pinalitan na po lahat ito ng Panginoon at nilagay na tayo sa kaliwanagan. Kaya dapat pagliwanagin natin, makita na po yung magagandang bagay na ginagawa po natin sa harap ng ating Panginoon. Huwag natin kakalimutan ang Panginoong Hesus, lahat ng ginawa niya sa mundong ito recorded sa pagiging tao. Lahat, in 33 years of their life, magmula nung kanyang pagsilang, recorded na yon. Walang makakahalin tulad na sa kanyang panganganak, sa isang sabsaban, nagtago sila. Nung nandun ho kami sa Israel, naalala ko lang ho dahil nagposto po si Pastor Helen kanina, na 1 year na pala ho kami nakarating sa Israel. Kung papansinin namin, imposible. Dahil ho kami nakasasakyan Tinatravel, during that time, nilakad nila from Jerusalem to Bethlehem, ang layo. Hindi ganun kadali. Ang daming pinagdaanan ng ating Panginoong Hesus, pero pagundang huli, in 33 years in their lives, nagliwanag ang mundo na meron tayo. Ito ang iniwanan ng Diyos na legacy sa buhay ng bawat isa na dapat nating tularan. Na dapat tayo, ang buhay na pahiram na ito, ay magbigay liwanag sa mundo na atin hong ginagalawan. Sabi po ng Ephesians chapter 5 verse 8 to 10, sapagkat kayo ay dating kadiliman, ngunit ngayon ay liwanag sa sanlibutan. Lumakad bilang mga anak ng liwanag sapagkat ang bunga ng Espiritu ay nasa lahat ng kabutihan, katwiran at katotohanan na magpapatunay kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, napaka-importante na tayo pong lahat ay patuloy na nabubuhay sa liwanag ng ating Panginoon. Number 3, imitator enter by narrow way. Madali po ba ang buhay Kristiyano? Madali po ba ang nilalakaran natin na pamantayan sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon? Sabi po dyan, Jesus is eternal and give us an everlasting life. Kung napapansinin natin, pag sinabi yung narrow way, ito daw ho yung makitid na daan. Ang pagiging Kristiyano o ang ating Panginoong Hesus, nung siya ay lumalakad sa Jerusalem, sa Bethlehem, o sa ibang parte ng Israel, ay hindi basta-basta ang kanyang pinagdaanan. Maraming hirap, maraming pinapasok na lugar na kung saan
ay hindi siya kinikilala bilang Diyos. Until now, nung nandun ho kami doon, kahit ho yung ibang Jews na doon, hindi pa kinikilala ang ating Panginoon. Alam pa, hanggang ngayon, naghihintay pa sila ng Messiah na darating na magsasaklolo sa kanila. But sabi nga po ng John chapter 14, verse 16, I am the way, the truth, and the life. No one came to the Father except through Him. Wala rahong makakapasok o hindi natin kikilalanin ang tunay na daan. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Yung ating pinagdaraanan bilang mga Kristiyano, hindi ho madali yan. Sapagkat ang buhay din naman ng Panginoong Hesus ay hindi naging madali. Kaya daranasin din ho natin. Ano man hong kapigatian, problema, suliranin na dumarating sa buhay po ng bawat isa sa atin, lahat po yan ay pinagdaanan ng Panginoon na posibleng magiging daan din po sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga po sabi kanina, babalikan ko lang yung akin pong introduction. If we imitate Christ, we need a spiritual maturity. Dapat nagmamature tayo sa atin ng Panginoon. Kung hindi ho tayo nagmamature, hindi ho tayo magiging matibay sa pananampalataya at pagkakakilala natin sa Panginoon. Sapagkat ang makitid na daan patungong kalangitan ay maraming obstacle. Kesa sa daan na malawak, maganda, pero naman ang kahantungan mo sa huli ay kapahamakan. Kaya ho sa buhay po ng bawat isa sa atin, maganda ho na tayong lahat ay makasunod, magtagumpay. Lagi natin tatandaan, sinabi na ho ng Panginoon, it is finished. Tinapos niya na po ang labanan sa mundong ito. Kailangan na lang ho natin, harapin ho natin ito, ipaglaban natin ang nararapat para sa atin para maging matagumpay tayo. Yung mga pagsubok na meron tayo, ibigay lang natin sa Diyos. Ako, ang pamantayan ko lang ho, sa buhay, ang pagsubok dadaan lang. At after po ng tagumpay sa buhay. Ako laging ganun eh. Pagsubok lang yan, dadaan lang yan. Sapagkat ang Diyos ang sasagot niyan, hindi naman ikaw eh. Pag sinagot ka na ng Panginoon, victory sa buhay mo. Sa mga darating na pagsubok sa buhay mo na dumaan sa'yo, bali wala na ho yan. In 40 years in my life as a Christian, dami kong pinagdaanan, iba't ibang senaryo ng buhay. Pero isang bagay lang lagi kong nilagay sa buhay ko, na ang Diyos na kasama ko, hindi ako pinabayaan kailanman. Hindi nagkulang. Ano man ang gawin ko, kasama ko ang Diyos. Ano man ang pagkatiwala ko sa Diyos, inaasahan ko na may tagumpay. Pero hindi lahat yun may tagumpay kagad. May mga kabiguan. Pero ang isang bagay na iniiwasan ko ay tanungin ko ang Diyos. Bakit hindi nangyari at nagtagumpay? Alam ko, ang lahat ng ito may layunin na Diyos para mapagtagumpayan ko po. Kaya sa buhay po ng bawat isa atin, yung atin hong ginagawa at nilalakaran, alam ho natin na mayroong takdang oras at panahon para pagtagumpayan ang lahat ng ito. Hebrews 12 verse 1 and 2. Kaya nga sapagkat tayo'y napapaligiran na napakalaking ulap ng mga saksi, isang tabi natin ang bawat bigat, mga kasalanang madaling bumalot sa atin at ating takbuhin nang may pagtitiyaga ang takbuhin na inilagay sa ating harapan. Tumingin ka kay Jesus na may akda at sumasakdal ng pananampalataya na dahil sa kagalakang inilagay niya sa harap niya ay nagtiis sa krus at hinamak ang kahiyang nito at umupo sa kanang trono ng ating Panginoon. Sabi nga po, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Kung ang pananampalataya na meron tayo sa kabila ng maraming pinagdaraanan sa makitid na daan, pag nakatingin tayo sa Panginoon, magtatagumpay at magtatagumpay ang buhay ng bawat isa sa atin. Huwag ho nating hayaan na bumagsak yung pagtingin natin sa harap ng ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoong Hesus, never siyang hindi hinarap ng ating Panginoon. Lagi siyang nananalangin. Lagi siyang kumokontak sa ating Panginoon.
Di ba? Wala akong nakita sa Biblia na hindi nanalangin ng Diyos. Mas marami pa nga akong nabasa sa kanya na siya ay laging nasa panahon ng pananalangin, pagtuturo ng salita ng Panginoon, nananalangin. Bihira akong nakita na nagpahinga ang Panginoon. Nakita ko nga pag binasa ko ang Biblia, nakita ko lang siya nagpahinga nung nasumpa siya sa karagatan Nasa bangka. Naginising pa siya dahil lang sa unos at hangin. Noon ko lang nakita nagsabing nagmamahinga ang ating Panginoong Hesus. Pero sa buhay po ng bawat sa atin, nais din na makita ito ng Panginoon na ang tagumpay na ibinigay ng Diyos sa atin, never na hindi mangyayari at magaganap. Mangyayari ito sa lahat ng oras at panahon. Number 4, imitator are transformed into His likeness. Lahat po tayo dito binago na ng Panginoon. Amen po ba? O sabihin natin na unti-unti na binabago ng Panginoon. Bihira ho kasi yung nangyayaring instant Hindi naman tayo instant noodles. Hindi rin ho tayo instant mommy. Di po ba? Ang buhay natin ay unti-unti binabago araw-araw. Kaya nga, di ba, merong inaawit na sinasabing, binabago mo ko araw-araw. Sapagkat ang buhay ng Kristiyano dapat nababago araw-araw. When we focus on Jesus, His word of life, His nature, His character expressed through His attitude and action, we become more like Him. Kapag tayo daw po mismo, inaaral natin, binubulay natin ang salita ng Panginoon, inaaral natin anuman ng character ng ating Panginoon o yung kanyang mga mabubuting bagay na ginawa sa atin, ay nakahalintulad natin ng ating Panginoong Hesus. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, habang tayo po ay gumagalaw, lumalakad sa kalooban ng ating Panginoon, dapat nakakahalintulad na atin ang ating Panginoon. Kaya nga ho, imitate natin siya as an imitator, ginagaya natin yung nilakaran ng ating Panginoong Hesus. Nagbabago ng buhay. Ang dami niyang binago na buhay. At kasama ka doon. At kasama ako doon. Kaya dapat tayong lahat, binabago rin tayo ng ating Panginoon. Huwag ho nating hayaan na hindi tayo mabago ng ating Panginoon. Galatians chapter 2, verse 20, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako nabubuhay kung hindi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Yaong buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay nabubuhay ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na umibig sa akin at ibinigay ang kanyang sarili para sa akin. Ito ang pangako ng ating Panginoon. Hindi na tayo nabubuhay para lang sa ating mga sarili, kung hindi nabubuhay na tayo para sa Panginoon. Kung tayo po ay patuloy na nabubuhay pa sa laman, sa mga gatita ng laman, sa galayaw ng mundo, isipin nating mabuti. Sapagkat sabi po ng Panginoon, ay hindi ho tayo dapat mamuhay sa laman o sa pita o sa galaw ng mundong ito. Kaya nga po sabi ng Romans chapter 12, verse 1 and 2, di ba? I-offer daw ho natin as a living sacrifice ang ating buhay sa ating Panginoon. Baguhin natin ang takbo ng ating kaisipan. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bakit? Ang nais ho kasi ng Diyos, maging pure ang buhay na meron tayo. Maging masunurin tayo sa kalooban ng ating Panginoon sapagkat tayo pong lahat ay nararapat na maging katulad ng ating Panginoon. Kung ang Panginoon ay hindi nagkasala, dapat hindi ho tayo nagkakasala. Nung nagkatawan tao siya, hindi naman siya nagkasala Kaya nga inari niyang kasalanan ang buhay niya para sa buhay po ng bawat isa sa atin, para magkaroon tayo ng kaligtasan. Walang ibang magliligtas sa buhay ng isang tao kung hindi nagkatawan ng ating Panginoon. At pinatunayan niya ito bilang tao sa buhay po ng bawat isa. Kaya ito yung dapat nating tularan sa ating Panginoon, na maging katulad tayo ng ating Panginoon. 2 Corinthians chapter 3, verse 18, ngunit tayong lahat na hindi nakakatakpan ng mukha ay nakikita ang kaluwalhatian ng Panginoon kagaya ng salamin
ay nababago ang anyo, gayon din ang larawan mula sa kaluwalhatian hanggang sa kaluwalhatian, gaya mula sa Panginoon at ang Espiritu. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, tayo pong lahat ay dapat yung glory ng Diyos ay nakikita sa buhay po ng bawat isa. Pag tumingin tayo sa salamin, wag tayong makita ho yung mukha nyo sa salamin ay leon o tigre. May isang illustration yun lang ho yan, na kung mapapansin natin, madalas illustration yun na yung mukha, pag tinignan mo, tas ang lumalabas sa reflection sa salamin, tigre. O kaya yung ugali mo. Di ba? Ang pangit tingnan Kapag ang tao ka, tas ang lumabas sa mukha mo, reflection mo, tigre o lion. Ibig sabihin, yun yung reflection ng mukha na meron ka. Pero tayo pong lahat, bilang mga tao po, ay tinawag ng ating Panginoon at dapat itong maging hakahalin tulad natin, ang makita sa atin ay yung wangis ng ating Panginoon. Sapagkat tayong lahat ay nilikha ng Diyos sa kanyang wangis. Wala naman ho ditong nilikha na hindi kawangis ng ating Panginoon, bagamat iba't iba ho yung shape ng ating mukha. May bilugan, may laparan, may malapad, di ba? May umbok. Pero lahat po yan ay winangis sa larangan ng ating Panginoon. Lahat po tayo. Kaya nga po sa buhay natin, dapat lagi nating titingnan kung anong mukha ang ginawa ng ating Panginoon. Yung morning glory ng ating Panginoon sa umaga, dapat nakikita yun. Hindi nawawala sa buhay po ng bawat isa. Sabi 2 Corinthians chapter 10 verse 3 to 5, sapagkat bagamat kami ay lumalakad sa laman, kami ay hindi nakikipagdigma ayon sa laman, sapagkat ang sandata nating pakikidigma ay hindi sa laman, kundi sa kapangyarihan sa harap ng Diyos, upang ibagsak ang mga kuta at ibagsak ang kahaka-haka. Bawat matataas na bagay ay tinaas laban sa kaalaman ng Diyos at dinila sa bawat pag-iisip na magkabila sa pagsunod kay Kristo Jesus. Sa buhay po ng bawat isa sa atin, tayo po na narito sa mundong ito, hindi ho tayo nakikipaglaban sa laman, kundi nakikipaglaban tayo sa Espiritu. Kaya humahalaga na tayo pong lahat ay lumakad, sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Another verse po, 3 John chapter 1 verse 11, minamahal, wag mong tularan ang masama, kundi ang mabuti. Ang gumagawa ng mabuti ay sa Diyos. Ang gumagawa ng masama ay hindi nakikita ang sa Diyos. So tayo pong lahat, alam na po natin yon, dapat ang atin hong ginagawa ay mga bagay na nakakalugod sa harap ng atin hong Panginoon. Kung nais natin na makita ang Diyos sa ating buhay, dapat lahat ng pamantayan ng Diyos sa pagiging Kristiyano ay ginagawa po natin para mabigyan natin ng kaluwalhatian ng Panginoon. And last, imitator, walk in the Spirit. Dapat po tayong lahat bilang imitator o tumutulad ay lumalakad sa banal na Espiritu. Sapagkat ang ating Panginoong Yesus, magmula nang siya ay nag-minister, lagi niyang kaagapay ang banal na Espiritu sa kanyang buhay. Lagi na nadoon ang Espiritu ng Diyos upang ipakita ang kapangyarihan nito sa buhay ng bawat isa. Again, uulitin ko, ang Panginoong Hesus ay nagkatawang tao at siya ay tao. Ang kakasama niya ay ang Espiritu ng ating Panginoon. When we say walk in the Bible is obtained metaphor of practical daily living. As a Christian life is a journey and we are walk. It make consistent forward progress. The Spirit gave us to life and new birth, and it must be continue to live day by day in the Spirit. Sabi nga po, ang pag sinabi yung walk, it's all about metaphor or practical daily living. Sa ating pong buhay, ang banal na Espiritu, kapag sinabi yung walk, ay it means lumalakad tayo araw-araw sa pamumuhay natin bilang mga Kristiyano. Romans 8:14, sabi rito, for all those who are allowing themselves to be led by the Spirit of God are the Son of God. Kung hinahayaan daw ho natin
ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa buhay ng bawat isa sa atin, tayo po'y inaaring anak ng Diyos. Inaari. Sapagkat ang banal na Espiritu, matatandaan ho natin bago nung after na mamatay ang ating Panginoon at muli na siyang babalik sa kalangitan, ay iniwanan niya ang banal na Espiritu sa buhay po ng bawat isa upang makasama natin, maging gabay, maging kasama natin sa pamumuhay Kristiyano na meron po tayo. Ito ho yung madalas nating sinasabi nila, it is a conviction. Nagko-convict sa atin to do what is right. Kaya sa buhay po ng bawat sa atin, dapat kung paano sinabi po ng Panginoon na kung sino raw po hinahayaan ng Diyos ang siyang manguna sa atin, ay inaaring anak ng Panginoon. Kaya ho, sa buhay natin, hayaan natin ang banal na Espiritu ang siyang maghari sa buhay po ng bawat isa. Galatians chapter 5, verse 25, if we live by the Spirit, that also walk by the Spirit. Kung ang Espiritu ng Diyos ay nabubuhay sa atin, hayaan natin na tayo po ay lumakad sa Espiritu ng ating Panginoon. Kaya po, yung 5 bagay po na ito sa buhay po ng bawat sa atin, kapag tayo po ay nabubuhay sa pagiging halintulad ng ating Panginoong Hesus, dapat ito ho yung ating nakikita sa buhay na meron tayo. Ginagawa ho natin. As a Christian, kailangan ho natin mag-mature. Kailangan ho natin na lumakas, lumago bilang mananampalataya para maging matibay tayo sa pagharap natin sa mundo nating ginagawan. And for conclusion word, sabi nga dito, as a disciple, we called to walk in light, like Jesus. Think like Jesus, act like Jesus. In other words, we are called to be like Jesus. Kailangan natin maging kahalintulad tayo ng ating Panginoon. And last verse na iwanan ko po sa buhay po ng bawat isa, yung Matthew 18 verse 2 to 4. At tinawag ni Jesus ang mga bata at hinarap sa kanila at sinabi, katotohanang sinabi ko sa inyo, malibang kayo'y magbalik loob at maging katulad ng mga batang ito, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng langit. Kung gayon, ang sino mang magpakababa sa sarili gaya ng batang ito, siya ang pinakadakila sa kaharian ng langit. Ibig lang pong sabihin, nais ng Panginoon sa paghalin tulad ng buhay natin sa Panginoong Hesus, mangyari na tayo pong lahat ay maging mababa ang loob natin sa harap ng Panginoon. Kung paano naging mababa ang loob, naging humble ang Panginoon sa buhay na ito, dapat tayo rin po ay maging humble sa harap ng ating Panginoon. Ibabaho natin ang ating sarili. Kanina ho, naalala ko po yung isang story na ginagaya niya. Nag-impersonate siya ng isang tao. Pero dumating ho sa punto ng kanyang buhay, kahit anong gawin niyang paggaya sa isang tao, hindi niya magiging kahalintulad ito. Kung matatandaan niyo po, meron nung kahalintulad si Pacquiao, even ng mukha, kinopya. Diba? Yung sinatawag po nilang Pacboy ba yun? Na yung pong isang impersonator po yun eh. Ginaya yung mukha ni Pacquiao. Pero yung height nila hindi yung magka-level. Pero dumating ho sa punto na dahil napapagod si Pacquiao, ang ginawa ho, yun ho yung pinapanik sa kanyang float. At yun ho yung nagkakakaway. At may nakapansin po nito. Nabasa ko lang ho ito sa Reading Digest na book. Na one time nag-champion si Pacquiao sa Manila, dahil napapagod siya, ang ginawa niya yung impersonator, yung pinagkakaway niya. And hindi nagustuhan nung mga dahil welcome party to kay Pacquiao. At yung impersonator nito ay binatikos. Sabi, ang katotohanan sa buhay po ng bawat sa ganito rin ho tayo. Kung tayo ho in-impersonate natin, ginagaya natin ang ating Panginoon Jesus, nakikita dapat siya sa buhay na meron po tayo. Hindi ho tayo nagpapapalit sapagkat ang buhay natin ay individual na humaharap sa atin ng Panginoong Jesus. Nawa po ngayong umaga ay nakita ho natin na ang paghahalintulad sa ating Panginoon ay hindi basta-basta.
at ito ay uri ng pagtawag sa buhay po ng bawat isa. Kaya nga sabi po diyan, as a disciple, we are called to walk like Jesus, think like Jesus, and will act like Jesus. Kung ano yung ginawa, lumakad, inisip ng ating Panginoon, dapat ginagaya ho natin. Lumalakad din ho tayo sa ginagalawan ng ating Panginoon. Nawa po, ngayong umaga, nakita ho natin ang ating sarili. Kung may mga pagkukulang, may mga pagkakamali pa tayo na dapat ibigay sa atin ng Panginoon, ito ho yung oras na dapat nating ibahagi ito sa buhay po ng bawat isa sa atin. Sana ho, nakikita natin yung atin ng sarili. Habang inaaral ho natin ang salita ng Panginoon, tatanong kaya natin ang ating sarili, Lord, tulad mo na ba ako? Nakikita mo na ba ito sa buhay ko? Ginagawa ko na ba ito? Nagmamahal na ba ako sa kaluluwa? Binubuksan ko na ba ang aking sarili sa maraming tao? Ito ho yung oras na tayo po ay minsan palalapit sa Panginoon. Sana ho naging eye-opener po ito sa buhay po ng bawat isa. Beautiful Lord, wonderful Tayo pong lahat ay tumayo. Savior, I know for sure all of my days are held in your hands, grafted into your perfect plan. Hallelujah. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling. Set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hand. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hand. Take me, mold me, use Sabihin po natin ito sa Panginoon. fill me. I give my life to the potter's hand. Sa huling awit po sa chorus, Call me, sabihin po natin to ng buong puso sa Panginoon. guide me, lead Pura me, basandaraba. walk beside me. I give my life to the potter's hand. Sumabay po sa buhay ng bawat isa sa panalangin ito. Sabihin niyo lang, Panginoong Hesus, Panginoong Jesus, narito po ako, narito po iniaalay ko iniaalay ang aking sarili ang aking sarili sa iyong harapan. sa iyong
Nais ko po Nais ko na makalakad na makalakad sa iyong kalooban. sa iyong kalooban. Nais ko po Nais ko na magawa na magawa ang layunin mo ang layunin sa aking buhay. sa akin. Pagharian mo ako, Pagharian mo. manatili ka banal na Espiritu Manatili ka ba sa aking buhay. sa akin. Sa pangalan ni Sa Jesus. pangalan ni Jesus. Ako na lang po mananalangin, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito po kami, sama-sama po kami dumudulog sa iyong harapan. Naghahangad po kami na makasunod sa iyong kalooban at ang layunin mo ay magawa po namin para sa iyong kaharian. Kaya naman Ama, narito po, idinadalangin ko po ang buhay nila. Pagpalain niyo po sila. Abutin niyo po ang bawat pangangailangan nila. Patuloy nilang makita ang iyong kaharian at ang iyong katwiran sa kanilang pong buhay habang sila po'y lumalakad bilang mga Kristiyano. Lord, magawa po nila ang purpose mo sa pagiging Kristiyano nila, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang kinabubuhay, pagpalain niyo po ang kanilang sisidlan, pagpalain niyo po ang kanilang pagkainan. At Lord, ano man po sino man po ang mayroong sakit karamdaman, Lord, sa oras na ito, nagsasalita po kami ng kagalingan sa buhay po nila, O Diyos. Ibuhin mo po ang buhay ng bawat isa. Sino man po ang may sakit karamdaman, Lord, even Panginoon na nasa Facebook Live, Lord, katagpuin mo po ang lahat ng iyon. Hawakan mo po, itouch mo po ang buhay nila. At ang iyong mapaghimalang kamay ay patuloy nilang maranasan, O Diyos. Salamat po ngayong umaga, O Diyos. Nararapat lamang po, O Diyos, na ibigay po namin ang pinakamataas na papuri, pasasalamat ay tanging sa iyo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless you all po.